So mga tol, matapos pong madepensahan na naman ni Naoya Inoue ang kanyang undisputed belt sa Super Bantam sa pang-anim na pagkakataon nang talunin niya itong si Alan David Picasso noong nakaraang Sabado sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan dinominan niya ito sa loob ng 12 rounds at tinalo via unanimous decision. Matatandaan na sinabi po ng legendary trainer na si Nacho Beristain, ang trainer ni Juan Manuel Marquez, bago ang laban ni Inoue at Picasso. Sinabi niyang wala daw paraan talunin ni Picasso itong si Inoue at ganun pa rin ang mangyayari. Si Inoue pa rin ang magwawagi at nagkatotoo nga po yan mga tol. Hindi umubra itong si Picasso kay Inoue. At ngayon naman mga tol, muling nagpahayag itong si Nacho Beristain at sinabing sa tingin daw niya, authentic fighter daw itong si Inoue at totoong face of boxing ngayon. May potential din umanong malalampasan ni Inoue si Manny Pacquiao. So yan po ang pananaw ng legendary trainer mga tol. Malampasan kaya ni Inoue ang nagawa ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao? Maging nga po ang Ring Magazine mga tol, isinama na si Inoue sa the best pound for pound fighter sa first quarter of the century. Pero para naman po sa batikang sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino, sa ngayon, maganda daw ang pinapakitang laban ni Inoue. Dominant fighter nga daw ito sa lower weight division. Pero yung mga kalaban ni Inoue, medyo questionable pa rin daw. At tandaan din daw natin na na-knockdown daw itong si Inoue kay Luis Nery at Ramon Cardenas. Kaya para kay Atty. Ed Tolentino, wala pa daw si Inoue sa level ni Manny Pacquiao at Mayweather. Wala pa daw kasing nakakalaban si Inoue na parang Ali Frazier. At wala pa daw itong kontrapelo. Si Casimero daw dapat ang matinding makakalaban ni Inoue. Noong bata-bata pa daw si Casimero 5 years ago. Yun nga daw yung hinahanap nating laban. Subalit 2020, maglalaban na daw itong si Inoue at Casimero. Yun nga lang, hindi daw natuloy. Sa ngayon, ang nakikita daw ni Atty. Ed Tolentino na magbibigay ng test dito kay Inoue ay ang kapwa Japanese fighter na si Junto Nakatani na mangyayari na daw sa next year. Diyan daw masusubukan si Inoue. Speaking of Casimero, nabanggit din po ni Atty. Ed Tolentino na bagamat shoot up fight lang daw ang laban ni Casimero kay Tommy Sikusi noong nakaraang Sabado, kung saan knockout ang sinapit ng Hapon kay Casimero sa Japan. Mas maganda umano ang pinakita ngayon ni Casimero sa laban niya kumpara daw sa laban niya noong nakaraan dito kay Konosuke Kameda. May variety na daw ngayon ang mga suntok ni Casimero. Tumitira daw ito sa ulo at katawan. Hindi daw katulad noong laban ni Casimero kay Kameda na one-dimensional lang ang galawan, na parang robot at naghahanap lang daw ng isang malakas na suntok. Sa laban daw kay Tom, mas pasensyoso daw si Casimero at naghahanap daw ng kombinasyon. Napansin naman po ng ibang mga fans na ibinalik ni Casimero ang uppercut niya. Yan daw kasi talaga ang pamatay ni Casimero. Sa mga nagdaang laban ni Casimero, nawala daw kasi yung uppercut nito. Pero sa labang kay Tom, nakita na daw natin na ibinalik ni Casimero ang kanyang uppercut. Sinasabi din ng mga fans na malaki daw ang naitulong sa pagdagdag ng trainer sa kampo ni Casimero. Matatandaan mga tol na idinagdag po sa team itong si Rugby Boy TV bilang assistant coach.